Si Mr. Yoso, ang paglalakbay. Isinulat ni Red Scorpion 25. Isang araw ay may isang matandang lalaki ang naligaw. Sa kanyang hinuha ay mali na ang mga daang kanyang tinatahak patungo sa kanilang munting baryo. Ngunit, hindi nawala ng pag-asa ang matandang lalaki. Pinagpatuloy pa rin niyang paglalakbay kahit na alam niyang hindi na iyon ang tamang daan na dapat niyang tahakin. Patuloy siya naglakad ng pagkalayo-layo ng sa wakas ay narating din niya ang kanilang baryo. Mataman niyang iginala sa paligid ang kanyang mga mata. Makikita sa tabi ng kalsada ang isang napakalaking karatula na mayroong nakasulat na "Maligayang pagdating sa baryo Butingting. Tumuloy ka. Ikaw ay bukas palad na tinatanggap sa aming munting baryo kung saan oras na ikaw ay pumasok, tiyak na nanaisin mong lumabas agad at pagsisisihan mong ikaw ay tumuloy." Habang nakapikit na animoy ninanamnamang hangin nagbumula sa baryo, ay nasambit niya sa sarili ang mga katagang. Wala pa rin ipinagbago ang lupang aking sinilangan. Gaya pa rin ng dati. Ang mga nakatira rito ay naiiba kumpara sa ibang mga tao. Sa kanyang pagpasok sa loob ng baryo ay agad na bumungad sa kanyang harapan ang dalawang lalaki na tila nagtatalo. Alam ko, Karyo, na ikaw ang nagnakaw ng aking talisayin. Ilabas mo ang aking manok! Ilabas mo! Galit na sigaw ng isang lalaki sa nagngangalang Karyo. Paano mo naman nasabi na ako ang nagnakaw? Samantalang ibinaon ko naman ang pagkalalim-lalim ang mga balahibo ng manok mo. Wala kang ebidensya kaya hindi ka dapat magbintang. Mataas ang boses na turan ni Karyo. Dahil sa hindi magkapaliwanagan ng maayos, tuluyan na ngang nagpangbuno ang dalawa. Pagisan ng lakas, tapang sa tapang, ika nga. Napapailing na nilampasan na lamang ng matandang lalaki ang mga ito at hinayaan na lamang niya na mapagmuno ang dalawa. Sunod naman niyang nadaanan ng isang matandang babae at batang babae na naghahabulan. Kinilala niya ang mga naghahabulan na ang mag-inang sina Kiray at Aling Bebang. Bumalik ka nitong babae ka! Huwag mo akong takbuhan! Huminto ka! Humihingal na sigaw ni Aling Bebang sa anak. Paano ako hihinto, Inay? Inahabol po ninyo ako. Malamang tatakbo po ako ng tatakbo kasi habol kayo ng habol. Ganting sigaw ng batang si Kiray. Muli ay natatawang nilampasan na lamang din niya ang mag-ina. Sa isip ng matandang lalaki ay tumatakbo ang mga katanungan na simula pa noong kanyang kabataan ay hinahanap-hanap na niya ng mga kasagutan. Kung saang lugar na niya napadpad at maraming baryo na rin ang kanyang napuntahan, ngunit talagang wala siyang makita na mga taong katulad ng mga naninirahan sa kanilang baryo. Pagal na pagal ang katawang isinilampak na matandang lalaki ang sarili sa upuang kahoy ng kanilang tahanan. Habol ang hiningang tinawag ang kanyang nag-iisang anak na babae. "Oh, Itay, dumating na ho pala kayo. Kamusta naman po ang inyong paglalakbay?" Nakangiting tanong ng kanyang anak kasabay ng pag-abot ng isang basong tubig sa ama. Dali-dali niyang inabot at nilagok ng matandang lalaki ang tubig bago sumagot sa anak. Kaya pa rin ng dati, anak. Wala pa rin ako nakikita o nakakasalamuhang tao sa mga bayong aking napuntahan na kagaya ng mga tao dito sa atin. Lahat ng aking napuntahan na pawang tahimik na lugar. Walang nagkalat mga nag-aaway-away. Hindi tulad nitong bayo natin na umaga hanggang gabi ay magulo at maingay. Kung ganoon ho, Itay, wala pa rin kayong nakuhang linaw kung bakit ganito umasta at kumilos ang ating mga kababaryo? Ganoon na nga, anak. Siya nga pala. Ikaw, kamusta naman ang iyong pag-eskwela? Pag-iiba ng matandang lalaki sa kanilang usapan. Maayos naman ho, Itay. Katunayan ho,
Ako lamang ang nakasagot sa tanong ng aming guro kanina. Talaga anak? Ang galing mo naman anak. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ano naman ang tinanong ng guro mo? Sino raw ho ang hindi gumawa ng kanilang takdang aralin? Walang nakasagot sa mga klase ko, itay. Ako lamang ang tangit nag-iisang tumaas ng kamay at sumagot. Oh, hindi ba? Ang galing ko, itay. Sa sarili ay hindi malaman ng matandang lalaki ang kanyang madarama sa mga tinuran ng anak. Matutuwa ba siya o manghihinayang para rito? Malinaw na nahahawa o na nakukuha na nito ang mga ugali at kilos ng kanilang mga kapitbahay. Habang nasa malalim na pag-iisip sa kung paano at saan niya matatagpuan ang mga kasagutan sa mga katanungang patuloy na umuukil-kil sa kanyang utak, ay hindi niya napigilan ang matinding pagkagulat sa malakas na pagkalabog ng kanilang pintuang kahoy. Ikaw na bata ka naman talaga, oo. Bakit ba tila galit na galit ka at halos gibain mo na ang pintuan natin? Ano na naman ang nangyari sa'yo? May umaway ba sa'yo sa paaralan? Sunod-sunod na tanong ng matandang lalaki sa anak. Wala naman ho, itay. Nagagalit lamang ako sa isa kong kaklase. Paano ba naman, itay? Bukod tangay ako lamang hindi niya inimbitahan na pumunta sa kanilang tahanan. Aba, loko pala yung kaklase mo na yon. Bakit naman ikaw ang hindi inimbitahan? Hamo anak, gantihan mo na lamang. Huwag mo rin siyang imbitahan na pumunta dito sa ating bahay. Talaga, itay? Hindi ko siya iimbitahan na pumunta dito sa oras ng burol ninyo. Katulad ng hindi niya pag-imbita sa akin sa burol ng kanyang ama. Pagkasabi niyon, ay padabog na tumayo at naglakad patungo sa loob ng kanyang kwartong anak at malakas na isinara ang pinto. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Huwag naman sana ninyong hayaan na tuluyang matulad ang aking pinakamamahal at nag-iisang anak na si Misteryosa. Sa aming mga kababayo, kahit hindi ko na makuha ang kasagutan sa mga katanungang matagal ko nang inasam, pagkaloob lamang ninyo sa akin ang kahilingan ko na huwag matulad si Misteryosa sa aming mga kababayo. Taimtim at tagos sa pusong pananalangin ng matanda, kasabay ng paghahandog ng mga alay sa munting altar na nasa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos na mailagay ang mga alay ay muli siyang lumuhod. Mariing ipinikit ang mga mata at taimtim na muling nanalangin. Panginoon, nawa po ay nung ipagkaloob ang aking hiling. Kapalit ninyo niyahayaan ko na lamang na hindi nasubukan panghanapan ng kasagutan ang mga katanungang matagal nang gumugulo sa aking isipan. Ihahalin tulad ko na lamang po mga nangyayari sa aking paligid, kasamang kakaibang gawi at kilos ng aking mga kababayo sa aking pangalan. Ito ay mananatiling Mr. Yoso. Amen.